tayo magsisimula kayang magmalasakit sa sangkatauhan? Alam mo, diretso, madaling skill yan. Napakadaling skill ng pagsisinungaling. Alam mo kung ano mas mahirap na skill? Yung kung paano mo tatahiin yung salita mo para kahit totoo at masakit sa pandinig ng mga tao, tinatanggap pa rin ng mga tao. All right. Welcome to another episode of Failures to Founders. Mga ka-co-founder, we are now here at the Royal Manor Spring Resort in Los Baños, Laguna. Right? We'd like to thank our sponsor for today and also the Global Sleep Group for sponsoring this podcast episode. Thank you po. Boss Chris, thank you so much for sponsoring this event, this podcast episode, right? Once again, my name is Harold Bautista, your techpreneur host. Brian Soriano, your Isaw King. Chef Anthony Ang, your chef consultant. And Mervin Manalo, your Baresca King. Yay! Welcome to another episode. Guys, we are joined here by someone very, very influential online. And my colleague here, Chef Anthony Ang, I think would do more justice in introducing this person to everyone, right? Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Ayan, no? Boss, kupal ka ba, boss? Hindi. Ngayong araw kasi na to, guys, nakupal natin si Chichester. Kala niya, papasyal ko lang siya. Ayun nga daw. Hindi niya alam, kinidnap ko siya. Pre, wag ka na magdala ng sasakyan. Wag ka na magdala ng sasakyan. Bakit? Sumakay ka dito, may pupuntahan tayo. Bakit? Magpapalibre ako sa'yo. Kala niya kakain lang kami. Tapos ayun, pre, maraming salamat. Ang lakas mo kay Boss Chay. Parang pakiramdam ko parang kidnapping talaga yung nangyari. Sobra. Hindi Alam mo yung tipong, pre, sa mo dadalhin. Basta sumama ka, pasasayahin kita. Hindi, bakit kasi ito, alam mo yun, pagka may bagong kausap ka na naman na someone na tulad nyo guys, no? Iba yung feeling, di ba? Tapos, si Chi, nakita ko yung sobrang dedikasyon niya sa pagbuo ng Project 1M, no? Yun, nabigyan natin siya ng recipe, pero alam mo, hindi lahat kasi kayang gawin yun. At walang kayang gawin yung ganong ginagawa niya. Sa tanan ng buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong tao na kayang gawin. Yung tipong ipagpalit mo yung sarili mong kagustuhan, sarili mong buhay para lang sa sambayan ng Pilipinas. Sa totoo lang. Sa buong Pilipino. Kaya guys, walang iba, The Chichester. Yun! Maraming salamat po sa pag-kidnap sa akin. Bossing, welcome to the show. Wala sa plano to. Naalala ko kanina, sabi niya, ang alam ko, tatambay lang tayo. Hindi mo man lang ako sinabihan. So walang dalang pang swimming si Boss? Wala din. Tapos wala din yan sasakyan. So ang ibig sabihin, pwedeng nating dalhin kahit saan yan. So my first question sa'yo, The Chichester. John, The Chichester. I think for people out there, they don't know your first name. Or do they? Minsan alam, minsan hindi. Minsan alam, minsan hindi. Oh. So The Chichester. Tanong ko sa'yo, ganito. Bakit ka nagsimulang mag-post ng video online? Isa sa mga nakita ko sa social media, ang social media, ito nung panahon ng pandemya, halos wala akong mapanood. Yeah. Hindi ba katulad sa ibang bansa, sa Amerika halimbawa, meron tayong Gary Vaynerchuk, meron tayong Tony Robbins, at meron tayong mga daming mga legit na mga taong nagsasalita tungkol sa iba't ibang bagay ng buhay. Meron tayong Jordan Peterson sa Canada at maraming iba't iba pang mga individuals na nakakatalino kapag pinakinggan mo. Sa atin sa Pilipinas, nakapakakonti. Social media influencers na ganyan ang konsepto. Karamihan sa mga social media influencers dito sa Pilipinas, puta, pagka-scroll mo, Facebook ka, parang prank, kaliwat ka ng prank. Pag TikTok mo naman, kaluga naman ng mga suso. Diba? Alam mo yung masusuya ka, brother eh. Yun yung dahilan kung bakit nilabas ko yung sarili ko sa social media, hoping na dumami pa yung mga matatalinong tao na magsasalita na dapat pakinggan ng mga ordinaryong taong bayan. Kasi yung makikita mo sa social media, kaliwat ka ng kayabangan eh. Yan ang mapapansin mo sa social media eh. Kaliwat ka ng kayabangan na ipinapakita nila yung mga bagay na meron sila kuno na nirerentahan lang naman nila o baka sa kanila talaga yon. Tapos pag dinig-down mo kung ano dahilan kung bakit nila ginagawa yung mga kayabangan nila sa social media para pala kunin yung pera ng mga tao, ilagay sa bulsa nila. Sa akin, kailan tayo magsisimula kayang magmalasakit sa sangkatauhan? Kailan tayo magsisimulang maglabas ng mga bagay na ikinatataba ng utak ng kapwa-tao natin para ang kapwa-tao natututo at hindi puro kalokohan lang ang natututunan galing sa mga influencer na mga mayayabang.
Kaya nga nagpapasalamat ako at nagkaroon ng ganitong klase ng programa eh. Ito yung mga programang dapat pinakikinggan ng mga tao. Sobrang importante na ang mga tao nakakapakinig sa mga tao na hindi lang legit, kundi nakakatalino yung mga bagay na natututunan nila galing dun sa mga taong pinakikinggan nila. Right. So another question that I have here, just to follow up on that. Bakit ka nagsimulang ng Project 1M? Bakit mo siya sinimulan? Maraming influencer sa social media ang scammer. Diretsahan lang. Napakarami sa social media, scammer. Napakarami sa social media, ituturo daw sa'yo yung paraan kung paano yumaman. Manloloko. Tapos, ang matututunan mo sa kanila, gumastos. Para kanino yung paggastos? Para dun sa mga nagtuturo. In short, yung mga tao na nagtuturo ang yumayaman. Yung mga taong tinuturuan, naghihirap. Dahil sa mga maling konsepto na itinuturo ng mga ganid na mga siraulo sa social media. So ako, diretso, papakita ko na lang sa'yo diretso. Wala kang babayaran dito. Hindi yan parang yung konsepto na katulad ng iba na putang ng mga online courses, na mga bumili ka sa amin ng mga putang ng mga produkto namin, yayaman ka, siksik, liglig, umaapaw. Hindi ako interesado sa ganyan. Diretso, papakita ko sa'yo kung paano. Sumabay ka na lang. Ganon kasimple yung konsepto. Pag mamalasakit ko yan sa kapwa-tao para hindi ka maloko ng mga siraulong influencer, papakita ko sa'yo, mano-mano, ako na mismo ang gagawa. Kasi ang normal, tuturo sa'yo. Tapos yung daan, wala sa lugar, ang dulo pala noon, landas ng kamatayan. So hindi lang theological yung tuturo mo or theoretical rather. Actual. Diba? Ang tuturo mo, actual. Paano nila gagawin? Mano-mano. Ito yung actual na mundo ng paghahanap buhay na mula sa piso, galing sa tondo, pamamasura, hanggang ngayon, nasa ₱250,000 na kami. Saan yung hugot ng Chichester? Bakit niya ginagawa yung ganito? Bukod na sa mga sinabi mo. Simpleng konsepto ng pagmamalasakit sa kapwa-tao. Pagmamalasakit sa kapwa. Hindi lang yan pagmamalasakit na parang, napakabuting tao pala ng Chichester. Hindi ganun. I'm coming from a very dark perspective. Yung konsepto na gusto ko mayaman na ako sa buhay na to, mayaman pa ako sa kabila. And the only way para maging mayaman ka sa kabilang buhay, yung pera mo ngayon, yung talino mo ngayon, ipamahagi mo sa kapwa-tao nang hindi mo ipinapakita kahit kanino in the name of your creator. 100%. I mean, I agree on that. That's a very well said, pare. Ako, may question ako. Sige, brother. Ito kasing binabanggit mo, parang nakikita ko na to sa US itong style ng mga influencers na to, yung mala Andrew Tate. Tapos ano masasabi mo sa mga ganong influencers, mga businessman influencers na mala Andrew Tate ang dating? Diretso, hindi naman ako fan ni Andrew Tate. Yung mga dating editors ko, nagsimula yan, nagsasalita ako, ganito rin. Normal lang na pakikipagkwentuhan sa mga tao kasi ito talaga yung totoong personality ko eh. Tapos ang ginawa, binidyohan ako, tapos inedit nila. Nung i-edit ngayon nila, kinabitan ng konsepto na katulad ng audio, ng video, ng subtitles, ng katulad ng kay Andrew Tate. Doon nagsimula yun eh. Tapos ako naman, nagsimula naman akong makilala si Andrew Tate kasi ang alam ko kasi, MMA fighter yan, mali pa nga eh, kickboxer pala eh. Right. Yun ang alam ko. Tapos hindi ko alam na nagmo-motivate pala siya. Hindi ko rin alam na nagsasalita siya sa social media, tapos meron pala siyang demographics ng mga bagay na sinasabi niya. Na hindi ko rin alam, nag-most Google man on earth yan. Taka na, nakatira yata ako sa kuweba, wala akong malay. Hindi lang talaga siya dumadaan sa newsfeed ko. Tapos nung binabanata na ako ng mga tao na kinokopya ko raw si Andrew Tate, kasalanan ko ba na parehas kami ng bunganga? Tsumamba lang naman yan. Diba? Konti lang naman ang diferensya eh. Tungkol sa bunganga. Pero tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan, siya naniniwala basura eskwelahan. Siya naniniwala parang slavery daw ikayan. Ako naniniwala pa rin ako doon sa konsepto na mag-aral ka sa eskwelahan dahil daan taon na yung educational system. Marami nang nagawang abogado yan, marami nang nagawang doktor yan, marami nang nagawang piloto yan na halos lahat doon sa mga mayayamang mga tao. Hindi ako naniniwala sa slavery ang putang inang educational system. Kung ikaw politiko, maniniwala ka ba slavery dapat yung pag-aaral ng mga kabataan? Hindi, gusto mo ng mga matatalinong kabataan na bumuo ng matalinong bansa na maiko-compete mo sa iba't ibang mga bansa, hindi mo gusto slave ang mga tao mo. Hindi ako naniniwala sa ganyang konsepto. Bahala kayo kung gusto nyong paniwalaan yan. Sa akin, simple ang konsepto. Hindi ganun kakomplikado ang buhay. I stick to the tried and true. Hindi mo man gusto yung educational system na katulad ng pinaniniwalaan ni Andrew Tate, naniniwala pa rin ako sa educational system. Isa pa, hindi ako naniniwala na para bang ang dating mga babae, mga alila natin yan. Hindi ako naniniwala sa ganyang konsepto na para bang pag-aari kita dahil babae ka, pag-aari kita. I don't believe in that fucking bullshit na pinapangaral ni Andrew Tate sa social media. Naniniwala ako sa konsepto na parehas tayo merong strengths and weaknesses. Dapat pinakikinabangan natin yung strengths and weaknesses natin bilang mga lalaki, bilang mga babae, bilang bakla o tomboy o kahit na ano ka pa.
para sa ikabubuti ng mga sarili natin, ng komunidad at ng bansa natin. Mind blow ako dun sa mga sinabi ni Pare Chad. Salamat ba? Right. Another follow-up Kung meron kayong question, go ahead. But, ito pare sa akin lang Sino si Chichester nung bata pa siya? Ordinaryong bata lang ako. Binigyan lang naman ako ng social media ng hindi birong atensyon Hindi ko nga alam kung bakit binigay sa akin ang atensyon ng mga tao Pero ordinaryong taong bayan lang naman ako. So sa bahay, ganito ka rin ba magsalita? Or meron ka bang ibang sabi nga nila, we wear different masks depende kung sino yung kausap natin. Iba-iba pag kaibigan, pag magulang, kapatid, or kaaway, or whatever sa business. Diba? Nagbabago ka ba? Sa bahay, paano si Chichester? Diretso, itong nakikita ninyo na persona, ito yung persona sa social media. At ganito din ang persona ko sa mga kaibigan ko. Kasi ganito ako makipagkwentuhan sa inyo. Alam niyo yan, behind the scenes, diba? Pero kapag matanda ang kausap ko, marunong ako gumalang sa nakakatanda. Pagka bata ang kausap ko, marunong ako magdahan-dahan at maghinay-hinay. Which nakikita ko sarili ko. Ina-adjust ko yung sarili ko, depende sa kung sino ang kausap ko. Depende sa kung sino ang audience. Because a very powerful speaker understands his audience very well. Yung simpleng konsepto na hindi na importante kung ano yung mga bagay na sinasabi mo, it's not what you say, it's how you say it. Like, napapansin ko yun pag kanina yung mga bata, pag kinakausap mong iba di ba? Nagbabago, right? So, I think that's very, very true. Pero, ngayon, yung mga sinasabi nila sa social media about you na grabe ka daw magsalita, minsan, or iba, parang nire-report ka ata, ano yung mga masasabi mo sa mga ganong tao? Nag-e-enjoy ako sa ganong klase ng mga tao. I thrive with those people in my wings. Sobrang importante sa akin ang ganong mga tao Bakit? Yung unang konsepto, kasi sila mismo yung target audience ko. Right. Ang target audience ko, mga nasa ilalim ng lipunan. Yung mga ordinaryong taong bayan na walang pera, walang pambayad. Ang gusto kong mangyari, umalago yung mga buhay nila. At ang isa sa mga pinaka nakakapagpa-spark ng curiosity para sa mga ordinaryong taong bayan, emotions. Pansinin mo, pag ang tao hindi masyadong mataas ang IQ, yung EQ, bagsak din at the same time. Right. Sa madalas na pagkakataon, emotional sila. At ang ibig sabihin nun, sa mas madalas na pagkakataon, when you want to spark curiosity to those people, importante, you strike a chord in their hearts. Sobrang importante na makapag-strike ka ng chord sa mga puso nila. Sobrang importante yung konsepto ng emosyon. Yun yung dahilan kung bakit sa mas madalas na pagkakataon naririnig nyo ako pagka nagsasalita ako sa publiko, nakakabuisit ako. Nakakainis, nakakapikon, nakakaasar. I always strike chords in people's hearts so I can spark their curiosity, and then they will start thinking of the things that I am saying kasi naghahanap sila ng mali. At makakakita ka talaga ng mali. Pero with all the things na napansin mong mali, isa sa mga pinaka-striking para sa'yo, I stick to the tried and true. Nag-i-stick ako sa mga bagay na practical. Tapos yung mga bagay na natutunan mo sa akin, you are now welcome to take it for yourself. Iyon na yan. Pakinabangan mo. Hindi mo na ako kailangan pagkatapos nun. Yun yung pinaka-the best na approach, diba? Gamitin mo sa tama. Doon lang tayo, sabi ko nga sa'yo, pagkausap ko si Sir Chai, alam mo yun, ang daming realization na hindi mo naman talaga iisipin on a daily basis kasi you're busy with your, we're all busy with our daily lives. Pero he reminds us of those things, di ba? Pero bago ka naging negosyante, bago ka naging successful, bago ka nag-start ng Project 1M, si Chai Chester is naging empleyado din. Nagsimula ako ng ordinaryong empleyado. 18 anyos ako, pinalayas ako. Barker ako ng jeep, construction worker ako. So may freelancing doon, yung pagka-barker ng jeep. Construction worker, employment yun. Right. Doon ako nagsimula, sa bababa. And then, paano yung transition mo? Ano yung nag-spark ng entrepreneurial spirit ni Chichester? Meron akong galit sa loob ko Meron ako nun Kasi alam mo yung galit, hindi lang naiintindihan ng mga tao Ang karamihan sinasabi ng mga tao magpatawad. Oh, you are welcome na magpatawad. That's one way to go about it. There's more than one way to skin a cat. Diba? Maraming iba't ibang paraan para pakinabangan mo yung galit na yan. Marami ring iba't ibang paraan para pakalmahin yung sarili mo pagka masama nyo. Pero isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, yung galit, lalo na yung matinding puot, it is enough to propel you out of the situation that you are in and into something else. It may fuck you up. Pwede kang sumablay kapag gagalit ka ng sobra, pero pwede ka ring umalagwa kapag nagamit mo sa tama. Yung konsepto ng rocket ship, diba? So, meron kang malaking canister dito sa ilalim. Right. Ito yung nag-hold ng fuel para makalabas ka sa stratosphere. Tapos itong nasa ibabaw, nandito yung mga astronauts.
Pagka nakalabas ka na sa stratosphere, kumakalas na to eh. Yun yung konsepto sa akin ng galit. Yung konsepto ng galit, enough yan para makapropel ka out of poverty. Tapos when you start going into the good life, when you start to be in the abundant mode, mapapalitan na yung iba. Gratitude naman. Matututo kang magpasalamat. That's a very good reason, no? Dagdagan ko Yung nga sa lahat ng mga umapi sa'yo. Kasi ngayon, nasa magandang buhay ka na. Right. Kaya naniniwala ko sa sinabi mo, no? Konti pa lang yung mga taong aware, yung mataas ang awareness na, no? Na karamihan is na ano pa sa level. Paano kaya natin sila matutulungan na unti-unting matuto, maging matalino, na kayang kontrolin ng kanilang emosyon, ano yung awareness na sinasabi? Yung maging mapangunawa ba? Ilagay mo lang yung sarili mo sa sitwasyon ng kabila. Minsan nakakalimutan natin eh. Diba? Because of multiple circumstances, minsan sarili mo lang ang nakikita mo. Di mo nakikita yung sitwasyon ng kabila. Tingnan mo, kung di mo napapansin. Yung kanina, diba? May nangyari. Alam niyo kung ano yung nangyari. Nakita niyo kung paano yung approach. Right. Ano dahilan? Kasi yung arrogante, kailangan. Tapos pagkatapos nun, maintindihan mo rin. Alam mo kung ano dahilan behind the scene. Gusto mong maging matino yung bata na yun. Gusto mo siyang matutong maging magalang, gusto mo siyang matutong maging maayos, at gusto mong matuto siya na umalagwa yung buhay niya sa tulong mo kung maaari. Ito yung sinasabi natin na may soft way and hard way. So, nasa tao na yon kung paano niya i-absorb yung pangaral na ginawa kanina. Sa mas madalas na pagkakataon, yung mga arroganting tao, diretso, sa mas madalas na pagkakataon, pakiramdam nila sobrang galing nila. Pag nakakita sila ng mas magaling sa kanila na hindi nila kayang talunin, dun sila nagbabaw. Right. Yun ang pinaka-common na napansin ko. Oo, sige, pwede mong himasin yan. Sige, pwede mong gamitan ng sweet words and kind gestures. You are welcome to use those approaches. Pero at the end of the day, ang pinaka-striking sa mga arrogante, pagka nakakilala sila ng legit, maiintindihan nila, wala pala sila sa hulog. Tapos matututo sila yung konsepto, tumingin ka kaya muna sa salamin, tignan mo muna kung ano na-achieve mo bago ka mag-utos sa kahit na sino na mas mataas kesa sa'yo. Lalagay mo lang sa lugar ang tao. Lalagay mo lang sa lugar. Pinaka-common yan sa mga basher. Sobrang common yan sa mga basher. Gumagawa ng fake account para kunyari, may pangalan at may bosses at may napatunayan. Without considering that when you look at the resumes of those people, putang ina mo, wala kang laman, brad eh. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga basher ko pagka inaakit ko sila sa live. I am entertaining bashers. Diretso lang, pag bobo ka pa, manahimik ka muna, mag-aral ka muna. Pag legit ka na, kusa nang magtatanong sa'yo mga tao. That's very direct pero effective, no? Kasi that's how you put people para ma-realize nila yung mga pagkakamali nila, di ba? Tama. Sometimes ikaw pa nagiging masama. Pero sa totoo lang, yun yung effective na nakinig sila sa'yo. Ginawa nga yung sinasabi mo kanina, yung galit, Pag nandun na sila, mawawala na yon. At the same time, magiging gratitude na yon. Magpapasalamat sila sa'yo, pero sa dulo. Sa dulo na yun. Sa dulo Pag na. nakuha na nila yung resulta na kailangan. Doon lang sila magpapasalamat. Maaalala nilang minsang panahon na pikun sila sa isang Chichester. Dahil doon, umalago yung buhay nila. Exactly. Ako may follow-up ako dito, brother, no? So yung panahon na ikaw yung naging Chichester na, di ba? Kasi sabi ko nga before, naging empleyado ka, bago ka naging social media influencer, personality, bago ka naging negosyante, nagbago ba yung touring sa'yo ng mga dati mong kaibigan? Oo. Merong mga kaibigan na lalo akong minahal. May mga kaibigan naman na nawala along the way. Kasi lalo na nung nag-transition ako ng brand ko di ba? So yung brand ko, nakikita niyo yung mga panahon na nakatobako pa ako di ba? Mahal ang tobako, alam niyo yan. Hindi mura yung vision na Totoo naman. Hindi mura yan. At tapos ngayon, nakita na ngayon nila ako nasa ilalim ng lipo na nagpapalat ng tareta. Siyempre may mga tao, lalo na yung mga nakasama mo sa mahabang panahon. Ano ba nangyari kay Chichester? Sisiraan na ba ng ulo to? Ay, parang medyo nagdadalawang isip na kaming makasama yan. Bakit? Tangina, sira ulo yan eh. Sinong tangin, putang ina, bababado sa kahirapan. Para ipakita, tas wala naman siya kinikita. Right. Para ipakita, wala kang kinikita. Ganun na siguro talaga kasi raulo ko para magmalasakit sa kapwa-tao. Money is not everything. Hindi pera lahat ng bagay tungkol sa buhay. May kapwa-tao ka, nahirapan, no? Ngayon, sige, kung mababawasan ako ng mga kaibigan sa pagbaba ko sa kahirapan, then so be it. Wala akong pakialam sa nararamdaman ninyo.
Mas may pakialam ako sa kapwa-tao ko na naghihirap sa buhay. Kayo may yaman naman na kayo, di ba? Maliligaya na ang mga buhay ninyo. Lalo na yung mga kaibigan kong nasa alta sosyedad, they want the prim and the proper. They want the best things in life, finer things in life. Ngayon, syempre, nakikita nila, papalat ng tareta, namamasura, nagtitinda ng sinigang. Ano nangyari? Gihirap? Baka oo, baka hindi. Pero does it matter? Right. Does it matter? Nag-importante pa ba yun? Importante pa ba sa'yo yung social standing mo? Gaano ba karami hinahabol mong pera? Gaano ba karaming matataas na kaibigan yung hinahabol mo? Kung mo kakalimutan, isang araw, ililibing ka rin sa parehas na lupang inilibing yung mga may hirap at yung mga bayani natin. Very well said, naniniwala din ako doon. No? Wala namang masama kung they want the prim and proper, the best things in life. Oo, Walang masama doon. Walang masama. But you shouldn't impose what you want or what you believe in Exact. sa mga taong sa paligid mo. Tama, diba? Totoo yun. Tama yun. Naniniwala ako nun sa ganung konsepto. Welcome kang magkaroon ng paniniwala. Welcome ka rin i-broadcast yung paniniwala mo. Nagkakatalo na lang kung kinakat mo yung mga tao dahil lang sa paniniwala mong hindi pinaniniwalaan ng iba. Walang pinagkaiba yan sa Marcos ka o Duterte. Duterte ka pala, ayoko sa'yo. Ay, Marcos ka pala, ayoko sa'yo. Hindi ako interesado sa ganun Bakit? At the end of the day, politicians come and go. Right. Diba? Wala akong pakialam kung sino nakaupo dyan. Ang bottom line sa akin, simple. Yung konsepto na ako, aayusin ko ang buhay ko, tutulong ako na ayusin ang buhay ng kapwa-tao ko kasi mamamatay ako. At importante lahat ng mga bagay na ginawa ko sa paningin ng Diyos ko. Simple. Kailan mo nakikita si Chai Chester na titigil sa Project 1M? Minsang panahon, iniisip ko na pag naka 1 milyon, stop na yung konsepto ng pagtitinda. Kasi, may pera naman ako Hindi ko naman kailangan yung putang ng barya-barya na galing dun Diba? Saka naniniwala ako, out of all of us, pakiramdam ko ikaw yung pinakamabigat Duda ako ron. Alam mo, para sa akin, money is just a tool. Right. Wala naman masyadong pakinabang na sobrang dami mong martilyo sa bahay. Kung 2 piraso lang naman ang kamay mo. Sa akin, ang simpleng konsepto, hindi pera yung nagpapatakbo sa buhay ko. Mas importante pa rin sa akin yung buhay ng kapwa-tao ko. Yung kinabukasan ng kapwa-tao ko. Kasi I don't have much. Wala akong anak, wala akong asawa, wala akong pamilya, kadugo na tinuturing na pamilya. Yung mga nakapaligid sa akin, mga total strangers ito. Na minsang panahon, nakapagpakita sa akin ng kabutihan, ngayon, tumutulong naman ako sa kanila pabalik. Yun yung mga taong nakapaligid sa akin Bakit? Kasi kung di mo napapansin sa mas madalas na pagkakataon ng mga kamag-anak kupal, lalo na pag nakikita nila umaalago ka, pipilitin nilang humatak sa'yo pababa. Right. Hindi bali sana kung mutual. Okay, sige. Kailangan nyo ng tulong financially. Sige, tutulungan ko kayo. Pero dapat, pagka kailangan ko kayo, dapat nandiyan kayo. Hindi. Minsan may mga pagkakataon, one-sided lang. Sila yung makikinabang, tapos pag kailangan mo sila, biglang wala signal. Tapos pag kinonta ka ulit, di ka na nag-reply, sila pagalit. Sila pagalit. Tapos pagka tinanggihan mo, sa dami ng naitulong mo, ang naaalala lang nila, wala kang kwenta. Yung Kasi isang wala beses kang ka lang, di ba? Yung isang beses lang na tumanggi ka, yun lang yung matatandaan nila. That's very that's the reality, 'di ba? So another follow up dito, Chino. 'Di ba sabi mo Project 1M kasi dapat ma-hit yung 1 million, 'di ba? Pag na-hit yung 1 million na 'yon. Ngayon yung how do you track yung kung may mga tao ba na gumagawa na nito, meron ba silang na-achieve na, naunahan ka na ba nila, nagkaroon na ba sila ng 1 million? Marami nang nagme-message. Meron akong JC in the past. Yun nga lang, nawala yung personal na account ko Hindi ko alam, Facebook, baka naman. Kung nanonood ka sa amin, baka naman. Sa akin, diretso, hindi na ako nagki-keep track. Bakit? Kasi yung simpleng konsepto, na sumabay ka kung sasabay ka. Manatili ka kung mananatili ka. Pero kung malalaglag ka, you are welcome also to go that route. Sa akin, ang bottom line, simple Hindi ito negosyo. Hindi. Itong brand, the Project 1M, supposed to be, hindi ito negosyo. Supposed to be. Nagkakaproblema lang ngayon kasi syempre nasisilip na ng gobyerno, diba? Sanitary at kung ano-ano pa. So wala ngayon akong choice, kailangan ko ngayon i-rehistro as negosyo, pero 100% of all the profit goes to charity. Hindi naman ako naniniwala sa konsepto na mamumudmud ng pera. So ngayon, ang gagawin ko, abangan.
abangan. Hindi pa nangyayari. Kala ko di-disclose na ngayon eh. Hindi na ako nagki-keep track ng mga tao. Marami nang nauna sa akin sa 1 million. Diretso, marami nang nauna sa akin sa 1 million. Ang daming nagpi-PM sa akin. Kasabayan mo sa Project 1M. Kasabayan ko, sumabay sila sa concept ng Project 1M. Naka 1 million na yun. Iba nga na, nakabili na ng kotse, iba nakabili pang bahay. Good for them. Ibang Ang daming ano, ang Ibang daming gusto nag-message. Chi, bibigyan ka namin, padala ka namin, Ang everything. success kasi nito, diretso, ang success ng Project 1M, hindi yun natapos ko yung 1 million. Hindi yun eh. Ang success ng Project 1M, yung sobrang daming taong sumabay, regardless of the number. Tapos sila mismo nagkaroon na ng sarili nilang mga maaayos na buhay na hindi mayabang kahit mapera. Right. Kasi ang karamihan sa social media, yabang-yabang. Pag chinek mo, negative pala. Adiri. Ang daming ganyan. Yung akala mo, 'di ba? Nasa kanila na lahat. Pero pag hinanapan mo ng ebidensya, walang Tapos sa mga malulupit pa ron, tangina, yung mga tangina dito ako natatawa. Yung puta nagtuturo ka ng negosyo tapos wala ka pala negosyo. Tapos, eto pa Brad, eto pa solid, eto pa mas solid. Yung konsepto na binabanatan mo yung eskwelahan, yung school system binabanata mo. Bakit? Kasi kayo mga teachers ninyo na nagtuturo ng business, wala naman business. Putang ina mo, ikaw ba may business ka ba bukod sa pagtuturo mo ng negosyong hayop ka? Ikaw tangina mo, nagme-mentor-mentoran ka dyan sa social media, yan na pala yung putang inang negosyo mo, hindi ka nahihiya. Tang ina ka. ang bato nila dyan, bakit? Business to. Business ka yan. Yan na mismo yung business mo. Magturo ng business ko, no? Monkey business. Bakit Ano yan? Lahat naman kaya magpanggap na negosyante. Tang ina, lahat kaya magpanggap na negosyante. Lahat kaya magrenta ng putang inang kotse na sports car. 25 mil lang naman yan. Oo, 25 mil lang yan putang inang Ferrari para magrenta ka ng ganyan. Tapos, mag iba-iba ka ng damit, iba-ibahin mo na rin ng lugar, chap-chapin mo lang yung video, may pampost ka na ng 1 taon, pero 1 araw mo lang nirentahan yun. Oo, putang ina nyo, pakyo kayo mga putang ina nyo. Sinungaling kayong mga hayop kayo. What's yun? Ngayon, no? Sorry. Hindi talaga ako fan ng kasinungalingan. Sorry. Hindi talaga ako fan ng ganun. Alam mo, diretso, madaling skill yan. Napakadaling skill ng pagsisinungaling. Alam mo kung ano mas mahirap na skill? Yung kung paano mo tatahiin yung salita mo para kahit totoo at masakit sa pandinig ng mga tao, tinatanggap pa rin ng mga tao. Yan ang mas mahirap na skill, mas challenging yan. Diyan ako naniniwala. Magsabi ka ng totoo. Sabihin mo na lang kung may pera ka ba o wala. O yung putang inang pagpapanggap mong mayamang ka at negosyante ka, yan na mismo yung negosyo mo para ipasok mo yung pera ng mga audience mo sa bulsa mo.